Hello guys, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito yung routine ko tuwing umaga. Maaga pa ako nagigising at magbukas ako ng tindahan. Salamat sa Panginoon kasi panibagong araw at buhay na naman yung binigay niya sa atin. No? Pasalamatan po natin yung Panginoon kasi binigyan pa tayo ng lakas at tatag na kailangan natin yan sa araw-araw. Siyempre at maging matapang tayo sa hamon ng buhay. Ako nga po, lagi po akong nag-iisip na paano na lang kung wala na ako. Naisip ko yung mga anak ko kahit na may mga asawa na sila. Iniisip ko sila kung paano pag wala na ako. Kahit po may mga asawa na sila, parang yung pakiramdam ko parang wala pa silang asawa. Sobra ko silang mahal. Hindi ko po sila matiis pagka mayroon silang problema. Siyempre tinutulungan ko rin. Kahit na nag-aaway kami mag-asawa, kasi hindi ko matiis yung mga anak ko. At isa pa, nanay tayo hindi natin matiis yung mga anak natin. Nadala natin ang siyam na buwan sa sinapupunan sa hirap ng dinaanan natin sa pagbubuntis. Yung pagdadala mo ng siyam na buwan sa iyong sinapupunan, sapat na yun para malaman ng mga anak na kung gaano sila kamahal ang kanilang nanay. At isa pa yung pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi kahit yung mga anak ko ay mga lalaki, hindi sila katulad ng iba na binabaliwalaan nila yung kanilang ina. Naintindihan ko naman sila kasi nga hindi sila makatulong sa akin ngayon kasi nga may mga pamilya na sila. Siyempre unahin muna nila yung pamilya, diba? At isa pa, di naman po ako naghahanap sa mga anak ko kasi alam ko yung hirap na pinagdaanan din namin salamat din sa Panginoon kasi binigyan niya pa ako ng kalakasan na malabanan ko yung sakit ko. At yung hiling ko lang kay Lord ay bigyan niya pa ako ng mahabang buhay para makasama ko yung mga anak ko at saka mga apo ko. Gusto ko pang makita yung mga apo ko na lumaki, na maalagaan sila. Bago man lang sana ako mawala. Siyempre gusto ko malagaan muna yung mga apo ko. Sa buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon, di ba? Yung meron nga dyan na natutulog, hindi na nag-iibising. At yung panlaban lang natin yung panalangin. Siyempre, manalangin tayo lagi sa Panginoon. Nabigyan niya pa tayo ng lakas para mapaglabanan natin yung mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Yun lamang yung sandata natin, yung panalangin. Thank you guys.